Naghahanap pa rin ba kayo ng isang supplements na naaangkop para sa iyo? Marahil ang video na ito ay isang mahalagang discussion upang makapag-decide ka kung nararapat nga ba ang pag-inom ng omega-3 fatty acid bilang dagdag supplements para sa iyo. Hello everyone! Ako po si Renz Marion, isa po akong licensed pharmacist at nurse at welcome po sa aking YouTube channel. Ang omega-3 fatty acid ay isang uri ng polyunsaturated fat na kung saan ay ito ay hindi kayang gawin ng ating sariling katawan. Ang ibig sabihin lamang nito, ito ay madalas na nakukuha natin sa ating mga kinakaing pagkain. May tatlong pangunahing uri ng omega-3 fatty acid. Ang EPA o EPA o eicosapentaenoic acid, DHA o docosahexaenoic acid at ALA o alpha-linolenic acid. Ang ALA ay nakukuha sa mga halaman tulad ng flaxseed, soybean at canola oil. Samantalang ang DHA at EPA ay matatagpuan sa mga pagkaing dagat. Ngayon, bakit nga ba napakahalaga ng omega-3 fatty acid sa ating kalusugan? Ito ay dahil sa napakadaming benepisyong maibibigay nito sa ating katawan. Ilan sa mga mahalagang benepisyo ay ang tulad ng pangunahing benepisyong maibibigay sa ating mga puso. Maaaring bawasan ng omega-3 ang panganib ng sakit sa puso sa pamamagitan ng pagpababa ng triglyceride level, presyon ng dugo at mga pamamaga ng katawan. Ikalawa ay ang benepisyo ng omega-3 fatty acid sa ating utak. Ang DHA sa partikular ay napakahalaga para sa kalusugan ng ating utak. Tumutulong din ang omega-3 sa pagpapagana ng ating pag-iisip at pagpapabawas ng mga panganib na nagpapababa ng talas ng pag-iisip. Ikaapat ay ang benepisyong maibibigay nito sa ating mga joints. Ang omega-3 ay maaaring magpakalma ng mga sintomas ng arthritis at joint pain. Ikalima ay ang benepisyo sa kalusugan ng ating mga mata. Ang DHA ay ang component at sagana sa ating retina. Sa ating retina, ang DHA ay nagpapanatili ng mga photoreceptor na siyang mga cell na tumutulong sa atin na magproseso ng liwanag at magpanatili ng magandang paningin. Pinakahuli ay ang benepisyong maibibigay sa ating mental health. Ang omega-3 ayon sa pag-aaral ay nagpapabuti ng ating mood at maaaring makatulong sa pamamahala ng mga kondisyon tulad ng depresyon at pagkabalisa. Ang omega-3 fatty acid, tulad ng aking nasabi, ay maaari namang makuha sa ating mga kinakaing pagkain. Kaya naman, ang maipapayo ko na kinakailangan natin ay ang balancing diet at wastong pagkain upang makuha ng sapat ang omega-3 fatty acid sa ating mga diet. Ang DHA at EPA ay sagana sa mga isda tulad ng mackerel, sardines at salmon. Samantalang ang ALA naman ay sagana sa flaxseed at chia seed na maaaring mag-convert sa EPA at DHA sa katawan. Ang walnut ay isa pang pinagmumulan din ng ALA. Kahit sa kagustuhan natin na makakain ng maayos at magpanatili ng balancing diet, hindi natin namamalayan na ang pagkaing kinakain natin ay hindi sapat sa mga nutrisyon na ating kinakailangan. Madalas ay hindi naman sapat ang nakukuhang omega-3 sa ating mga diet. Isa na ito sa maaaring maging alternatibo ay ang pag-inom ng mga supplements. Ang mga supplements ay ang gamot na nakakatulong sa atin upang mapunan at makompleto ang mga sustansya, bitamina, mineral at nutrisyon na kailangan upang magkaroon ng magandang balanse sa ating katawan. Ang Cardiclear ay isang dietary supplement na naglalaman sa market ng concentrated source ng omega-3 fatty acid. Ang pag-inom ng isang supplement ay isang madaling way upang matiyak na nakakakuha ka ng inirerekomendang na pang-araw-araw na dami ng omega-3
O kaya naman ay ang kombinasyon ng pag-inom ng supplements at ang balancing diet. Pagdating nga sa mga supplements, tulad ng Cardiclear, mahalagang malaman ang tamang doses. Palaging kumonsulta sa isang profesional tulad ng isang doktor o kaya naman ay magtanong sa inyong mga pharmacist. Ang general dose na maaaring inumin mula sa ating guideline ay 250 hanggang 500 mg ng pinagsamang EPA at DHA bawat araw para ito sa mga adult na patient. Ang mga suplementong omega-3 tulad ng Cardiclear ay karaniwang ligtas. Ngunit ang ilang mga tao ay maaaring makaranas ng mga side effect tulad ng mga issue sa pagtunaw o isang malansang aftertaste. Ang mataas na doses ay maaari ring humantong sa labis na pagdurugo. Kaya mahalagang sundin ang mga inirerekomendang dose ng inyong mga doktor. Kung mayroon kang anumang katanungan o nais na ibahagi na inyong karanasan sa pag-inom ng Cardiclear, mangyaring mag-iwan lamang ng inyong komento sa ibaba ng video na ito. Gagawin ko ang aking makakaya upang tumugon at magbigay ng karagdagang impormasyon. Huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang impormasyon ng pangangalaga sa kalusugan at sa tamang pag-inom ng mga gamot. Gaya ng nakasanayan, mangyaring tandaan na ang impormasyon sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi dapat palitan ang profesional na payong medikal. Kaya kung isinasaalang-alang mo ang paggamit ng Cardiclear o anumang gamot, kumonsulta sa inyong healthcare provider para sa personalized na gabay. Muli, ako po si Renz Marion, manatiling ligtas at maging malusog. Bye!